Amen. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun, malakas na palakpak para kay Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At bago po tayo mag-umpisa, nais muna nating i-welcome yung bawat isa. Sige po, i-welcome muna natin po yung bawat isa. Yan, yung ating nasa kaliwa, nasa kanan. Yan, batiin po natin at pagpalain natin sa pangalan ng Panginoon. God bless you, kapatid. Amen. Praise the Lord. Pwede po bang makita ang kamay ng mga pinagpala? Wow, ang daming pinagpala. Hallelujah. Praise the Lord. And pakisabihan po yung katabi natin, God is with you. Wow. Praise the Lord. God is with you. Alam niyo po, the praise God is with you, no? Yung praise na yan is probably the most comforting promises in all the scripture. God is with you. Yung sasabihin ni Lord sa iyo na kasama mo siya sa anumang chapter ng buhay mo, sa anumang moment ng buhay mo. Yung sasabihin ni Lord na kasama mo siya anuman ang sitwasyon mo at pinagdadaanan mo sa oras na ito, ay talagang nakaka-comfort. Di po ba? Very comforting. Kasama ko ang Diyos. Kasama po natin ang Diyos. At madaling paniwalaan, madaling maniwala na kasama natin ang Diyos, lalo't ang buhay po natin, ang buhay po ng bawat isa sa atin ay maayos. Walang pinagdadaanan na mahirap sa buhay, walang pagsubok, walang trials, no? Lahat po ay ayos na ayos. Lalo na pag ikaw sa iyong trabaho ay katatapos mo lang ma-promote. Ang sarap ng pakiramdam, very comforting, God is with me. Pag ikaw ay nadagdagan ng sahod, nagkaroon ka ng salary increase, sana all, God is with you. Pag ikaw ay katatapos lamang makapasa sa board exam, yan, yung mga nakapasa sa board exam, talaga nga namang God is with you. Or ikaw ay katatapos ng ikasal at ikaw ay nasa honeymoon stage. Wow, wala kang masasabi kundi napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Kasama ko ang Panginoon. Pag okay yung family, okay yung marriage life natin, okay yung relationship sa buong family, sa ating mga kapatid, walang nag-aaway sa hatian ng mana, sana all. Di ba? God is with you. Di ba? Ang sarap, ang sarap po yung marinig natin na kasama po natin ang Panginoon. Ang sarap yung maramdaman natin na kasama natin ang Lord. Lalo pag okay yung ating health, walang karamdaman, walang masakit. Lalo na pag tiningnan natin yung ating savings ay talagang 10 to 15 years, you are financially stable. Stable na stable. God is with you. Alam niyo po, napakasarap pag ang buhay po natin ay masasabi nating tayo po ay nasa mountain top. Yun yung nararanasan natin. Very smooth yung buhay natin. Very smooth yung sailing natin sa buhay natin. Walang mahirap, walang pagsubok. No? At ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Di ba? Pero alam niyo po, mountaintop experience in life is temporary. Hindi po yan permanent. Alam niyo po, mayroon pong isang ibon. Alam ko kung familiar po kayo rito. Yan po, yung albatros. Hindi ko po alam kung familiar po kayo dyan. Yung albatros, of course, bukod po siya malawak yung kanyang pakpak or mahaba, isa sa katangian po ng albatros, siya po ay kayang lumipad. No? Pwede siyang lumipad for many years without touching the ground. For many years without touching the ground. At dahil hindi siya bumababa, di ba? Minsan sa buhay natin, pag talagang nasa taas, ang sarap, di ba? Itong albatros, dahil hindi po siya bumababa, for many years, kaya niyang matulog habang siya'y lumilipad. Habang siya'y nasa ere. Di ba? Ang sarap. Gusto niyo po ba yun? Di ba? Parang ang sarap nung ganun. Parang wala kang problema. Nasa high ka parati, nasa sky ka. Ang sarap ng pakiramdam. Pero sabi ko po doon sa isang kapatiran, alam mo kapatid,
mayroong mas matindi dyan. Kung yung albatros ay kayang matulog habang lumilipad at nasa alapaap lang, alam mo, minsan ang Kristiyano, kaya rin niyang matulog habang nagpipreach ang pastor. Hindi po yan yung katabi mo. Joke lang po. So, ano pong ibig sabihin ko? Alam niyo po, pag ikaw ay nasa mountaintop experience at wala ka sa low valley, wala ka sa baba, ay ang sarap ng buhay. Life is easy when you are up on the mountaintop. Pero ang buhay po natin ay nagbabago when you are down in the valley. And it seems difficult to claim that God is with you or God is with me kung hindi po ayos yung buhay natin. When we are in the valleys. Pag andoon tayo sa valley. Alam niyo po sa scripture, valley is used as a metaphor or an analogy to represent the difficult season of your life. Yung valley po ay ginagamit to represent or to describe the difficult season of your life. The lowest moment, the lowest point of your life. Pag sinabing nasa valley ka, ibig sabihin, andyan ka ngayon. You are in your most depressing situation in life. You are having a valley experience in life. Kaya sa hapong ito po yung title ng message natin, The Valley XP. Experience yan. Valley experience. So, pag tayo po sa valley, ano ba yung mayroon? No? Ano ba yung mayroon? Maybe you are in a valley of difficulties. Maybe you are in a valley of illness. You are in a valley of depression. You are in a valley of anxiety or doubt. You are in the valley of emotional struggle. Andyan ka sa situation na yan na hindi mo alam ang gagawin. Kung ikaw ay andyan sa situation na yan, nawawalan ka ng ganang sumamba at magpuri sa ating Panginoon. You are in the valley of setback and defeat. You are in that valley. And ayaw natin nung andyan tayo. We don't like valley. Gusto natin parati yung tayo ay nasa mountaintop. Pero alam mo kapatid, sa ayaw mo at sa gusto, pagdadaanan natin yan. Yung valley na yan. Pero kung andyan man tayo, andyan ka man ngayon, kapatid, ito lang ang tiyak. Ang pangako ng Diyos, kailanman, hindi kanya iiwan. Andyan yung guidance ni Lord, andyan yung protection ni Lord sa buhay mo, andyan yung kanyang comfort, anuman ang sitwasyon mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, minsan pa. Now, allow me to bring you to Psalm 23, verse 4. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Tayo po'y sandaling yumuko at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, Lord, na kami dinako mo sa panambahang ito. And thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for the wonderful worship, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, na sa araw na ito, sa aming pagising, sa aming pagbangon, sa pagdilat ng aming mga mata, sa aming paglakad, Panginoon, kami ang una mo at ito'y isang pagpapala mula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon Lord, samahan niyo po kami. Lord, let your presence be in this place. Katagpuin niyo po kami, Panginoon Lord God. And Lord, speak to us through your word. Lord, kausapin niyo po ang bawat isa sa amin sa oras na ito at ipakita niyo po, iparinig niyo ang mga bagay na nais mo sa buhay namin, Panginoon. Na anuman ang pinagdadaanan namin, Panginoon Lord, naway maramdaman kanila sa oras na ito. Anumang sitwasyon namin sa buhay, Panginoon, Lord, naway maramdaman nila ang comfort mo, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, aalis kami sa lugar na ito na kami pinalakas mo. Aalis kami sa lugar na ito na kami pinagaling mo. Aalis kami sa lugar na ito, Panginoon Lord,
na kami binigyan mo ng pag-asa. Panginoon, maraming salamat. Samahan niyo po kami sa maiksing oras na ito. Lord, bless us today. Bless your word. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon minsan pa. Psalm 23 verse 4, ito po ay sinulat ni King David, the man after God's own heart. At alam niyo po si David, despite his great devotion to God, malimit siya pong makaranas ng trouble in life. Malimit po siyang makaranas ng trials in life. And alam niyo po, isinasalarawan ni David, ang pagsasalarawan po ni David ng kanyang mga pinagdadaanang hindi maganda sa buhay, ang sabi po niyan, even when I walk through the darkest valley. Ganun niya po isinasalarawan yung kanyang sitwasyon, darkest valley. And these were not imaginary dangers, but real one. Totoong danger, totoong peligro sa kanyang buhay dahil marami pong laban, marami pong pinagdaanan si David, no? sa buhay niya. Now, sa oras pong ito, nais ko pong ibahagi ang tatlong bagay about 3 things to remember about the valleys. Tatlong bagay po ang nais ko pong ibahagi sa oras na ito. And number 1, valleys are inevitable. Yung valley po is inevitable. Ito'y bahagi ng buhay natin na tiyak na mangyayari at di ito natin maiiwasan. Kung babalikan po natin ang Psalm 23 verse 4, sabi po diyan, even when I walk. So even when. So the word is when. So hindi po if. So even when. So sa madaling salita, it will surely come. When? It's just a matter of time. So tiyak mangyayari. Even when I walk through the darkest valley. Yan po ang sinasabi po sa Psalm. So whether we like it or not, sa buhay po natin, sa ayaw mo at sa gusto, trouble will come. Trouble will surely come upon our life. Ano pong sabi ng ating Panginoon? Anong sabi ni Jesus Christ? John 16 verse 33, I have told you these things so that in me you have peace. In this world, you will have what? Trouble. Yan. It will surely come. Darating po yung trouble. And alam nyo po, nung ako po'y bagong mananampalataya, and I'm sure ganun din po yung iba dito, ang buong palagay ko po, pag tinanggap ko ang aking Panginoon, Hesukristo sa buhay ko bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Ang pagkakaalam ko po, pag ako po ay na-born again, wala na akong pagdadaan ng problema, wala na akong pagdadaan ng pagsubok. Problem-free na yung buhay ko. Pero hindi pala ganon. And alam ko, na-experience din po natin yung ganon. Mataas ang expectation natin na hindi na tayo daranas ng paghihirap. Mataas ang expectation natin dahil tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, ay wala ng problema. Wala nang persecution. Di ba? Wala nang difficulties in life. Pero ito'y kabaliktaran. At mas marami pa, kapatid, tanda natin, mas marami pang troubles, mas marami pang trials, mas marami pang difficulties ang nakakaharap natin sa buhay natin araw-araw. Di ba? Bakit kaya? Bakit kaya nangyayari yun? Alam niyo po, no? Alam niyo po, nung tinanggap po natin ang ating Panginoon sa buhay natin, ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin, no? Si Satan po ay hindi natuwa. Of course, ang buhay po natin nung tayo nasa buhay pa ng kasalanan, pag-aari tayo ni Satan. No? Hindi siya natuwa. At hanggang ngayon na ikaw ay isa ng mananampalataya, hanggang ngayon na ikaw ay isa ng Kristiyano, hindi siya natutuwa. At hindi siya tumitigil, hindi siya gumigive up, hindi kanya ginigive up, at siya'y pa rin umaasa that someday ikaw ay aayaw, someday ikaw ay tatalikod, at ikaw ay aalis sa pananampalataya. Because of trouble.
dahil sa mga troubles and trials na dumarating sa buhay natin. So anong dahilan? Satan wants to give you trouble to make you fall. Para ikaw ay bumagsak. Para masira yung expectation mo. But Jesus wants you to face trouble to make you grow. Pero ang Panginoong Hesus, nais niyang pagdaanan mo yan. Nais mong harapin mo yan para ikaw ay lalong maging mas matatag at ikaw ay lumago sa mananampalataya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon minsan pa. And valleys are unpredictable. Hindi mo alam kung kailan darating sa buhay mo. Hindi mo alam kung kailan ka mapa-flat ng tires. Di ba? Hindi mo alam kung kailan ka masisiraan ng engine ng sasakyan mo. Hindi mo alam kung kailan ka sisipunin. Hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng sakit sa buhay mo. Unpredictable. Hindi mo ini-expect. Minsan yung mga problema sa buhay natin, hindi na nagpapaalam. Hindi na kumakatok sa pinto ng buhay natin. Kusa na lang pumapasok. Sabay-sabay pa. Dumarating sa opisina ng buhay natin yung mga problema ng walang paalam, yung mga karamdaman. Hindi na po nagpapaalam. Unpredictable. At yan po yung katotohanan. Sa buhay po natin. Hindi po maiwasan na talagang dadaan tayo doon sa low spot ng buhay natin. Para bang ang pakiramdam po natin ay talagang lubog na ang buhay mo? Mayroon bang ganon? Lubog ka na. Lubog ka sa utang o anuman. Saan ka ba nalulubog ngayon? Di ba? Yun yung feeling natin minsan. Pag ang bigat na ng pakiramdam natin. Pero alam niyo po, napakabuti ang Diyos. Kahit lubog ka na, hindi pinapayagan ni Lord na ikaw ay malunod. Di ba? Yung ikaw ay bagsak na, sad-sad na, Brad, sad-sad na ako eh. Diba? Pero hindi ka pa rin umaayaw. Dahil kahit ikaw ay bagsak at sad-sad na, hindi naman talaga papayag si Lord, kapatid, na ikaw ay tuluyang mawasak. Bago ka palang tuluyan na mawasak, iaangat ka na ni Lord at muli ka na namang itatayo niya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon minsan pa. But we have to remember that valleys in life are temporary. Temporary lamang yan, mga kapatid. Huwag po tayong matakot. Kahit tayo po ay napapagitnaan ng dalawang bundok, na minsan ang tingin natin, ang bundok na yan ay bundok ng problema, napakataas. Pero hindi mo lang alam, kapatid, hindi mo lang alam, yung dalawang bundok na yan sa kaliwa at sa kanan mo, yan ay nagre-represent ng dalawang milagro sa buhay mo na pwedeng mangyari maging sa oras na ito sa buhay mo. Amen. Hallelujah. So valleys are inevitable and valleys are impartial. Yung valley po sa buhay natin, impartial yan. Ibig sabihin po, everyone experiences valley in life. Wala pong immune dyan. Wala pong insulated sa pain. Lahat nararanasan yan o lahat nakakaranas yan. Ngayon, sabi po rito, in Psalm 34 verse 19, the good man does not escape all troubles. He has them too, but the Lord help him in each and everyone. So maging yung mabuti, maging ikaw, maging yung mabait, maging yung mananampalataya, ay hindi po exempted. Everyone goes through it. Lahat yan pinagdadaanan. O lahat dumadaan po dyan. Maging yung hindi mananampalataya, dumadaan din dyan. Sabi nga, He causes His sun to rise on the evil and the good. Doon sa evil and good, sumisikat din yung araw. And send rain on the righteous and unrighteous.
So lahat tayo po ay dumadaan sa valleys in life. Dumadaan po tayo ng pagsubok. Dumadaan tayo ng difficulties. Alam niyo po mga kapatid, may advantage nga lang tayo bilang mananampalataya. Dumaan man tayo sa pagsubok, sa hirap, sa persecution, o anumang valleys in life yan, na andyan ka ngayon kapatid. Dumaan ka man yan, hindi ka dapat matakot. Bakit? Kasi mayroon tayong Diyos na maasahan. Mayroon tayong Diyos na nagsasabi sa atin, anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hallelujah! Praise the Lord. And sa pagdaan natin po dyan sa valley na yan, there is always a reason. Mayroon parating dahilan, mayroon parating purpose. At ito yung dapat nating maunawaan. Why does God allow pain in my life? Lord, bakit mayroong pain sa buhay ko? Lord, bakit mayroong suffering sa buhay ko? Bakit pinagdadaanan ko to? Bakit mayroong pain and suffering in life? Because God wants us to purify. Nais ni Lord na i-purify ka. Alam niyo po, maraming mga mananampalataya, masigla tayo minsan. No? Ang ibang Kristiyano masigla lang pag okay na okay talaga yung buhay nila. Malakas ang praise the Lord pag puro pagpapala ang dumarating sa buhay niya. And through this process, dito makikita po yung ating tunay na kalagayan bilang isang mananampalataya. To purify us. In Job chapter 23, ang sabi po diyan, but He knows where I am going, and when He tests me, I will come out as pure as gold. So mayroong testing. Hindi pwedeng walang testing. Ang daming fake na ngayon. Di ba? Kailangan mayroong testing. Kailangan mayroong pagdadaanan. Alam niyo po, si Job, nung siya po ay dumaan sa trials, one day when Job woke up, nung siya po ay nagising, at kilala po natin ang buhay ni Job, siya po isang matapat na lingkod ng Diyos. Pero isang araw nang siya po ay magising, he lost everything that he had. Nawala lahat. Nawala lahat yung kanyang mga ari-arian, nawala lahat yung kanyang yaman, nawala lahat yung kanyang mga mahal sa buhay. The only thing, ang kaisa-isang bagay na naiwan sa kanya, ay ang kanyang pinakamamahal na asawa. Ang kanyang asawa na napaka-encouraging and napaka-supportive sa kanya. Alam niyo kung bakit? Nung si Job po ay nagkaroon na ng karamdaman, nagkaroon na ng sakit, wala na sa kanya lahat, dinapuan pa ng matinding sakit. Ano po yung encouragement sa kanya ng asawa? Honey, why don't just curse your God and die? What an encouragement. Di ba? Yun ang encouragement sa kanya ng asawa. Sumpain mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Biruin mo yun. Yung inaasahan mo mag-i-encourage sa'yo. Discouragement pala. But what happened? Si Job po ay naging faithful. Si Job po ay hindi nagtumalikod. Hindi nawala po yung trust ni Job sa ating Panginoon. At ano pong sabi ni Job? The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Kinikilala ni Job ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya, na lahat ng mayroon siya, pati yung kanyang buhay, ay nagmula sa Diyos. Ganun pala, no? Pag kung ano palang mayroon tayo sa buhay, let's say, yung yaman mo, pag in-acknowledge mo pala na hindi sa'yo yan, yung negosyo mo, yung ari-arian mo, pag ang acknowledgement mo pala ay hindi sa akin to, biyaya ito ng Diyos, pinagpala lang ako ng Diyos, pinagkatiwala sa akin ito, pag nawala pala, hindi masakit. Kasi tanggap mo, nakatiwala ka lang. At ganun po si Job. Pero marami pong tao na matapos pagyamanin, matapos pinagpala,
At yung pagpapala at yaman na yun ay nawala sa kanyang buhay, nadidiskaril na ang buhay. Kasi inangkin niya eh. Inangkin niya ng todo-todo. Kapatid, tandaan natin, lahat ng mayroon tayo ay grace lamang ng Panginoon. Grasya lamang ng Panginoon. At lahat yan ay pag-aari ng Panginoon. Kaya ganun po si Job. Kaya nung sa huli, ultimo yung kanyang kalusugan na hindi na maganda, nawala na yung kanyang ari-arian, nawala ang kanyang mahal sa buhay, at yung sarili na mismo ang namimiligro, ang sabi niya, the Lord give and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Walang ibang pinararangalan, walang ibang pinapupurihan pa rin. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok, Panginoong Diyos pa rin ang pinupuri at pinaparangalan ni Job. At yan ang nais ituro sa atin ng salita ng Diyos. Yung tayo'y manatili anuman ang sitwasyon natin. Saan mang bali ka, naroroon ngayon. So the purpose of suffering, the purpose of pain is to purify us and to perfect us. To make us firm. Para tayo'y maging matatag. Para tayo'y mag-mature. To process us, to develop us. Yung proseso kasi ng perfection, yun yung kuminsan umaaray tayo bilang mananampalataya. Yung process ng purification, kuminsan doon tayo umaaray. Kasi mayroong sakit, kasi mayroong pain. Pero kung titingnan po natin, bakit tayo dinadaan ni Lord sa ganitong sitwasyon? Diba? Alam po ba natin yung proseso ng pagde-develop ng film? Hindi na natin ginagamit ngayon yan. Di ba noon talagang kailangan hindi ka maubusan ng film para marami kang picture? Di ba? Ngayon, cellphone na. Napag-alaman ko po na para ma-develop na maganda yung film, para maging maganda yung outcome ng picture, kailangang dalhin sa dark room. Doon pala sa dark room, doon pala pinoprocess yung film para maging magandang picture. Doon pala ay dinadaan. Alam mo kapatid, sa buhay mo, kung ikaw ay nasa dark valley man ngayon, kapatid, tandaan mo, pinoprocess ka lang ni Lord para lalong maging mas maganda yung buhay mo. Amen? May process pala. At tandaan po natin, no? Tandaan po natin sa buhay natin that you are planted, not buried. Na hindi dapat tayo matakot. You are planted. You are not buried. If you are planted, you grow. Yung buried, wala na yon, wala nang buhay yon. But you are planted. Tayong mananampalataya, we are not scared kung ano mang mangyari sa buhay natin. But we are prepared. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. What else? To perfect us and to prepare us for service. Para ihanda tayo sa ipapagawa sa atin ni Lord. Para ihanda tayo sa ating paglilingkod na gagawin kay Lord. To prepare us. Look at David. Tingnan po natin si David. Si David po ay na-recognize yung leadership ni David, na-recognize yung kanyang tapang, no? Na-recognize yung kanyang kakayahan nung siya po ay andon sa Valley of Elah. See? Saan ba yung Valley of Elah? Sa Valley of Elah, diyan niya po kinaharap yung higante. Si Goliath. Na maraming takot na takot. Umaga, hapon, sumisigaw si Goliath sa mga Israelita. Natatakot sila. Umaga, hapon, kinukutya ni Goliath yung Diyos ng Israel. At ito ay hindi matake ni David. Kaya si David po ay tumayo. Si David po ay nag-volunteer. Pumunta siya sa Valley of Elah para harapin si Goliath.
Kaya ang sabi niya rito, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Sino yan? Ang tapang ni David. Alam niyo po, kung wala siya sa Valley of Elah, kung hindi siya pumunta doon, hindi siya magiging hari. Tingnan niyo po yung process na ginagawa ni Lord sa buhay natin. Hindi lang natin alam eh. Bakit tayo pinapadaan ni Lord sa ganon? Bakit ka humarap sa gahiganting problema sa buhay mo? Kasi nais ni Lord na mapagtagumpayan mo yan. Nais ni Lord na ma-overcome mo yan. Dahil pag na-overcome mo, yung gahiganting problema at pagsubok mo sa buhay mo, alam ni Lord na ikaw ay magiging matatag na lingkod ng Diyos. Amen? So ganun po yun. Kaya sabi ni David, sino ito? Uncircumcised Philistine. Wag na nating Tagalogin. Ang pangit pakinggan. Di ba? At siya'y kinutya ni Goliath. No, nakareceive din siya ng insult kay Goliath. Ang sabi niya, mga taga-Israel, wala na ba kayong ilalaban sa akin maliban sa batang paslit na ito? Wala na ba? Ito na ba yung the best nyo? At nagmamalaki parati po si Goliath. At iniinsulto niya po ang mga Israelita at si David. But David, ang sabi po ni David, this day, my God will deliver you in my hands. Alam niyo po, when you are in a valley, when you are in that situation, when you are in difficulties, napaka-importante po kung ano yung ating kino-confess, kung ano yung ating dinideclare, kung ano yung ating kiniklaim. Nasusundan niyo po ako doon. When you are in that situation, kung ikaw ay nasa difficulties, if you confess defeat, you will experience defeat. Kung yan ang i-confess mo, kung yan ang kiklaim mo, sasabihin mo, hindi ko na kaya to. Wala na talagang pag-asa. Then, yan ang makukuha mo. If you will confess sickness and hopelessness, then you will experience sickness in life. Si Goliath, alam niyo po, sabi ni Goliath, Goliath is talking about how big he is. But David is talking about how big my God is. So napaka-importante po kung ano yung dinideclare natin. Ano yung pinanghahawakan natin, lalo na pag ikaw ay nasa gitna ng matinding pagsubok ng buhay. And David, sabi ni David, sa pagharap niya kay Goliath, this day, ngayong araw na ito, my God will deliver you in my hands. At sabi po rito, in verse 37 ng 1 Samuel chapter 17, and David said, the Lord who saved me from the foot of the lion and from the foot of the bear will save me from the hands of this Philistine. So God allow us to walk through the valleys of life to purify us, to perfect us, and to prepare us for service. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Minsan pa. So valleys are inevitable. Valleys are impartial. And in the valley, God is with you. Tandaan po natin that in the valley, kasama parati natin ang Panginoon. Hindi Kanya pababayaan. Tapat po ang Diyos sa Kanyang pangako. Hindi Kanya iiwan. Psalm 23 verse 4, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close with me. Your rod and your staff protect and comfort me. So the comfort, the presence of God, the presence of the Holy Spirit is my comfort. Yung pagiging malapit ko sa presensya ng Panginoon, yun ang naggagarantiya ng comfort ng Diyos sa buhay ko.
Kaya kapatid, napakahalaga yung fellowship. Whenever there are 2 or 3 gathered in His name, He is in your midst. Nasa kalagitnaan natin ang Panginoon. Napakahalaga po yung fellowship. You are created to fellowship with one another. Napakahalaga yung may ministry ka. Napaka-importante po yung involved ka sa mga activity at gawain ng church. Kasi mayroong fellowship. Andoon yung presence ng Panginoon. Dapat kung saan yung presence ng Panginoon, yun ang hinahanap natin. Kung saan yung presence ng Panginoon, doon tayo pumupunta. Kasi yung presensya ng Panginoon ang nagbibigay ng comfort. Kung nasaan ang presensya ng Panginoon, doon dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. At pag doon ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Diyos ay nangyayari sa kalagitnaan ng buhay natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So in the valley, we have hope of God's protection and comfort. In the valley, andyan yung hope. Andyan yung protection. Andyan yung comfort ng Panginoon. And what does God protection means? Ano bang ibig sabihin ng protection? Ang ibig sabihin ba ng protection ni Lord sa buhay ko, hindi ako magkakasakit? Ang ibig sabihin ba ng protection ni Lord sa buhay ko, walang trials, walang pagsubok, walang peligro, walang difficulties, walang hardship? Yun ba ibig sabihin ng proteksyon ng Diyos sa buhay ko? Ang proteksyon ng Diyos sa buhay po natin, no matter what happens to you, kabilang na yung sitwasyon mo ngayon. No matter what happens to you, anumang situation mo ngayon, anumang hirap ang pinagdadaanan mo, anumang pagsubok mayroon ka sa buhay mo, kapatid, God will give you the strength to endure and survive. Yan yung protection ni Lord. Maaring hindi literal na tinanggal ni Lord kung ano yung kung bakit ka naghihirap ngayon. Matagal mong pinagpiprayan, andyan pa rin, pero hindi mo lang alam. Ang binibigay ni Lord sa iyo, sustenance. Ang binibigay sa iyo ni Lord, endurance. Ang binibigay sa iyo ni Lord, strength to overcome, para malagpasan mo kung ano ang nararamdaman mo ngayon at pinagdadaanan mo. Kung andyan ang strength, kung andyan ang endurance, kung andyan ang kalakasan na binigay sa iyo ni Lord, surely you can survive and surely you will overcome. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Huwag lang mawawalan tayo ng tiwala. Katulad ni Job, hindi nawala ang pagtitiwala ni Job sa ating Panginoon. Trust the Lord. Because there's nothing God can't break. There's nothing God can change in your life. Right now, right here, God can change your situation. Kayang baguhin ni Lord yung buhay mo ngayon. Kayang baguhan ni Lord yung situation mo ngayon. Kayang dalhin ka ni Lord from low valley to the mountain top. God can change you right now. There's nothing God can't restore. God can restore your broken heart. God can restore your relationship. God can restore everything that was lost in your life. Just don't give up. Because He is in control. Siya ang may control. Whether you are in the valley of the mountain or in the mountaintop, He is there with you and He is in control. Amen? Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Kaya kapatid, kung ano mang situation mo ngayon sa oras na ito, gusto kitang i-challenge. If you are in that situation right now, kung mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon, kung mabigat yung valley situation mo ngayon sa buhay mo, kapatid, ilapit mo yan kay Lord.
Nais kitang anyayahang itayo, tumayo. Pwede mo bang itayo mo yan? Itayo mo yan, kapatid. At sabihin mo, Lord, lahat ng ito ay sinusuko ko sa iyo. Diba? God is with you. And He is in control. Habang umaawit po ang ating praise and worship team, kapatid, ibigay mo lang yan kay Lord. Surrender everything to God. At hayaan mong kumilos si Lord sa oras na ito sa buhay mo.